Mga idol, ito pang inyong kaindis, si Inderak Balader Neil Rabo po. Ayan, kasama ko po ngayon ang aking bayaw si Remarts Constantino. Ay, hello yo! Kamusta tayo? Ngayon, maayos naman. Pakilala ka muna sa ating mga idol. Yo, ako nga pala si Raymart. Isang taga-subaybay din ni aking bayaw. So, nandito tayo ngayon dahil naimbitahan ako para sumama sa kanyang vlog for today's video. Yes, ayan nga. Sabi ko nga sa kanya, bilang isang ordinaryong mamamayan, nagmamahal sa ating bansa, sabi ko, dami ng mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Yan, tulad nitong flood control. Yan nga, pinag-usapan nga namin ni Bayaw. Itong regarding dito kay Saldico, dating congressman na involved dito sa flood control na to. Grabe ano? Oh, yan. Laking sindik. Kaya, ayan. So, yun nga sabi ni Bayo na itong flood control na to ay puro mga pinasok ng sindikato. Hindi lang bilyon yaw, trilyon talaga. talaga. Yan nga, ito, panoorin natin yaw dito sa balita ni Mel Champo dito sa 24 oras. Jimmy, yan. I-play mo na yaw. I-play natin yaw. Sige, play At mapanood namin. tirahin na natin. Baka matira pa ng iba. Panoorin namin yung mga Oh. mga latest news ngayon. Yan guys. May napansin lang ako ba yun? Mm. So ang ganda ng title. Mm. Bantay ka ba ng bayan flood control projects? Ayan. Ayan. Kasabay ng pagtanggi sa mga ibinato sa kanyang alegasyon kaugnay ng flood control projects. Tiniyak ni Congressman Saldico na babalik siya sa Pilipinas para sumagot sa anyay tamang forum. Binigyan siya ng hanggang Lunes ng House Speaker para umuwi. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa sulat ni ako, Bicol Party List Representative Elizaldico kay House Speaker Faustino D. III, tiniyak niyang babalik siya sa Pilipinas para sagutin ang mga alegasyon laban sa kanya kaugnay sa anomalya sa mga flood control project. Haharapin daw niya ang mga akusasyon sa tamang forum. Pero nangangamba raw si Ko kung ano ang naghihintay sa kanya pagbalik sa Pilipinas dahil nahusgahan na raw siya ng publiko at ngiti kasunod ng pagkansela sa kanyang travel clearance nang hindi man lang daw siya hinihinga ng paliwanag at kahit wala pang reklamong inihahain laban sa kanya. Matatanda ang nag-leave si Ko nang humingi ng issue sa mga budget insertions para raw magpagamot sa Amerika. Pero ang travel authority niya para rito, kinansela ng maupo bilang speaker si D. Ang Department of Justice, kinukumpirma pa raw ang ulat na wala na sa Amerika si Ko at ngayon ay nasa Spain na. Sa kanyang sulat, itiniit ni Ko na wala siyang tinanggap na pondong konektado sa mga proyekto ng DPWH. Pinabulaanan din niya ang alegasyon na mag-isa siyang gumawa ng budget insertion sa 2025 national budget. Hindi raw ito totoo dahil aprobado naman ng Senado at Kamara at may cameral report na sumunod umano sa proseso. Hindi rin daw totoo ang bintang na humingi siya ng fish import allocations para sa ZC Victory Fishing Corporation. Wala raw siyang kinalaman sa naturang kumpanya at hindi raw Zaldico ang ibig sabihin ng ZC, kundi Zamboanga City. Pati ang alegasyong pag-aari niya ang eroplanong naghatid kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, the Netherlands, pinabulaanan niya. Umaasa si Ko na pagbalik niya sa Pilipinas, bibigyan siya ng due process at matitiyak ang kaligtasan niya at ng kanyang pamilya. May hanggang September 29 si Representative Elizaldico na bumalik sa bansa. Alinsunod ito sa direktiba ng Speaker. Ayan. Kung hindi siya So, sa palagay mo yaw, uuwi kaya dito si Saldico? Ayun na nga eh. Naghahain na siya ng kanyang hinaing eh. Kasi pinaghahanap na siya eh. Gusto pinapauwi siya para sumagot sa mga binibintang sa kanya eh. Oh, 'di ba yung di ba nakita naman natin yung nung chairman ng nung Blue dating Ribbon. chairman Blue Ribbon natin si
Marcoleta. Senator Marcoleta, 'di ba? Na tumbok na sana 'yun eh. Ang pinagdududahan nga sila ito nga si Saldico at saka si Romualdez pinangalanan na talaga. So sa palagay mo, anong mangyayari niyan at ngayon ito na dinidiin na nila ngayon si Saldico dito sa flood control na to. Dapat lang talaga siyang managot dyan. Kasi unang-una, malaking pangalan siya eh. Nandun na siya eh. Tinumbok na talaga siya sa gupit ng ng senador ng senador eh. Kaya nga guys, yan mga ka-indies, yung mga reaksyon natin ka-indies, i-ano nyo na lang dito sa baba, comment nyo lang para pag-usapan natin itong mga nangyayari ngayon sa ating bansa guys. Ako nga bilang isang singer-songwriter, gumagawa ng mga sulat, yun nga nag-ano nga kami, tawag nito, medyo naalarma na tayo ngayon. Kasi siyempre, piktado tayo, nagbabayad tayo ng buwis, o di ba? Lahat ng galaw ng lahat tao may ng buwis eh. kahit yung pagbili lang natin ng mga mga pagkain diyan sa labas, yung sa tindahan, yan, di ba? Sa mga kahit sa Jollibee, nakikita mo agad yun ang bat, di ba? Nabawas agad doon ng Maglakad ka nga lang, makita mo lubak yung kalsada tapos kinurop lang ng politiko, di ba? Yan nga Kita mo yun. yan nga sinasabi ko yaw na May pakailan ka din na yan. yun nga, yung pera natin, pera ng bayan natin, pera, yan kinukurakot lang ng mga taong to. Mm. Yan yan, talagang tinuturo na sila, ng mga ebidensya talaga na itong mga... Dapat talagang may makulong, hindi yung puro investigan. Oo, yun nga dapat. So, yan lang bilang isang ordinaryong mamamayan, bilang isang ordinaryong mang-aawit, composer, isang indie artist tayo. Yung mga opinion lang naman ito natin, hindi naman nating wala tayong tinutumbok na tao dito. Yung mga nakikita lang natin, nagbabase tayo dito sa mga report na to, dito sa mga media stream. Ano na ang tao ngayon, matalino ng tao ngayon eh. Hindi na tayo, kumbagay bukas na open-minded na tayo, bukas na dahil yun nga, mismo presidente nagbukas sa ganitong malaking sindikatong ginagawa sa gobyerno. Ang nangyayari ngayon, sabi naman dito ni Saldico, di ba, may mga nakikita tayong mga interview sa kanya na iba na talagang yun nga, ang inaano ko yun na yung pagbabalik dito ni Saldico, yung pinag-usapan natin kung matutuloy ba yan talaga yan dito sa pag-uwi niya, di ba? So sasagot kaya siya kaya nga sasagot ba talaga siya sa mga, kasi mga kaalyado niya ngayon, wala na na talagang puro turuan. Talagang binitawan na siya di ba? Nakikita naman natin na binitawan na talaga itong si Saldico. So may nagsakripisyo na. So may talagang may pinakaulo pa talaga dito. Sa mga hindi. So mga ka-indies, mga reaksyon natin, i-comment nyo lang kung ano ba sa palagay nyo, may mga magtuturo ba talaga ito si Saldico kung sino talaga pa yung nakakataas sa kanya, di ba? Siyempre, hindi lang naman siya yun talagang malakihang sistematiko nga nga sinasabi sa investigation sa Senado malaking sistema So ito nga ipagpatuloy natin yung yung kabuuan ng balita ni dito sa anak ko natin kay Mel Tiangco. At matitiyak ang kaligtasan niya at ng kanyang pamilya. May hanggang September 29 si Representative Elizaldico na bumalik sa bansa. Alinsunod ito sa direktiba ng Speaker. Kung hindi siya makakabalik sa nasabing petsa, babala ng Speaker, mahaharap si Ko sa disciplinary at legal actions. Sabi pa ni D, hindi naman prejudgment kay Ko ang pagbawi sa travel clearance nito, kundi oportunidad para direktang harapin ni Ko ang mga alegasyon sa tamang forum.
Tiniyak pa ng speaker na kung babalik nga sa bansa si Ko, makikipag-ugnayan ng Kamara sa mga otoridad para masiguro ang kaligtasan niya at kanyang pamilya. Sakaling hindi umuwi sa takdang petsa si Ko, sabi ng Malacanang, maaari raw humingi ang Department of Justice ng Blue Notice mula sa International Police o Interpol. Ito ay para sa pagkalap ng karagdagang impormasyon sa pagkakakilanlan, lokasyon o aktibidad ng isang tao kaugnay ng isang criminal investigation. Maaari din naman po maghiling ang DOJ ng Blue Notice at dahil nagsisimula na rin po sila mag-imbestiga. Pero bilang courtesy po sa Senado, mas nanaisin po nila na mauna po ang Senado kumilos dito. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatuto, 24 oras. So, yan. Grabe. Yan guys, anong masasabi mo ngayon dito sa napanood natin? Yun na nga So, yan nga, nakita naman natin ngayon na talagang may sinakripisyo na sila ngayon. Yaw! Oo. Ang mga sistema nito nasa administration ni Marcos Yun nga ang Gulat. nakakatakot na. Para sa akin, Oo. siyempre tayo na bilang isang ordinaryong mamamayan, aware tayo sa mga ganitong sitwasyon natin. Di ba? Tama. Kasi, tingnan mo yan yan, nagpapasalamat tayo kay PBBM at talagang inopin niya ito yung flood control nung zona niya. Sinabi niya talaga. Pero sa akin, sa tingin ko, dapat talagang kasi noon pa man may corruption na talaga. Yun nga, ang sabi nga ni napanood ko doon kay Tit Philo na sa programa niya na talaga yung kumbaga inunahan na lang ni PBBM na ilantad ito kaysa maunahan pa siya ng iba, mas lalong Oo. Ang mas sistema dapat talagang May makulong. May makulong. yun dapat guys na may makulong. Kung seryoso talaga Kung ang seryoso presidente. talaga, kung Oo. seryoso talaga ang administrasyon na to, Oo. na talagang may kung sino talaga ang Yung utak, buhaya. ang utak ng nangyayari dito sa flood control na to, yaw. Oo. So, yun, dapat porsigido na maano natin. So yan yung mga opinion diyan, mga ka-indis, i-ano nyo lang yung mga comment natin diyan sa baba at babasahin natin yan at para pag-usapan natin ulit sa sunod natin na ilalabas ng mga video. Ano sa palagay mo yung natin, mga pinag-usapan natin ngayon? Magandang reflection din to sa bilang isang normal na tao kasi nagiging bukas na yung utak natin sa mga ginagawa ng mga politikong yan Medyo kaya yung pamumuhay ng tao ay sa Pilipinas parang wala pa rin pagunlad kasi nga ganitong mga sistema ng gobyerno natin ngayon. Kaya nga imagine nyo, kung yung mga trilyon, hindi lang kay million, billion, trilyon yun ng mga kinukurakot ng mga Malaking bagay politiko na to. Pagunlad na sa Hindi, kahit na tayo, bigyan lang tayo ng ilang million lang ba tayo dito sa Pilipinas? siguro nasa 119 million population ngayon. 119 million. 119 million pesos lang yun, ha? Oo. Tagba 1 million na tayo, may 1 million na tayo kung ibibigay sa atin, di ba? Oo, So, malaking nakakalungkot talaga mga ka-indis na itong nangyayari sa atin Sitwasyon ngayon, natin. dun sa sitwasyon. So, dapat maging aware din tayo. Yan. Tama. Maging May pakialam na may dapat. pakialam tayo kahit tayo ng mga ordinaryong mamamayan tulad natin. Ako isang ordinaryong mamamayan lang din. Si Bayaw ganun din. So kumbaga ilantad natin o kaya Huwag nang matakot. wag na tayong wag na tayong manahimik na lang, Tama. 'di ba? Kasi Basta lang tayo mananahimik. may mas power tayo bilang isang normal na Pilipino tayo kasi tayo nagluklok sa mga yan. Oo. Kaya nga, tayo ngayon, nakikita na natin ngayon kung sino yung mga buaya dito sa natin. So, dapat maging maingat na rin tayo sa pagpili ng mga Dapat namumuno. maging
maging matalino. Oo, maging matalino Bago tayo tumuto. ng mga ano natin, pagduto bago tayo pumili ng mga namumuno dito sa ating bansa. So, guys, yan. Ang gandang paksa ng pinag-usapan namin ngayon ni Bayaw. Yan. At kami, kaya, anong masasabi mo, Yaw, bago tayo magpaalam dito sa ating, Salamat sa mga nanonood. Ito nga ang content namin ay sana may mga natutunan kayo at bilang isang Pilipino, dapat meron din kayong pagmamahal sa ating bansa at may pakialam kayo lagi. yun nga ang ano ko. Ako nga bilang isang ordinaryong hindi sikat na hindi pa sikat na songwriter, singer, kumbaga katamtaman lang. Yan nga. Pero dahil dito sa mga nangyayari dito sa ating sa ating bansa, yan, naging na rin kami na Naging vloggers na. naging isa na rin kami sa mga nagbibigay ng opinion at nagkokomento dito sa nangyayari ngayon sa ating bansa ngayon. So guys, magpapaalam na po kami. Sa kita-kita po tayo uli sa susunod namin na videos. Yung mga gusto mag-comment lang dyan sa baba, guys. At sasagutin natin at pag-usapan natin sa next videos natin. Ako nga pala si Neil Ramo, ang inyong indie rock ballader. Ito naman si Normal na Pilipino lang. Bayaw Raymart Constantino. Magandang araw po, guys.